na ang naisin mo siyang maganap sa amin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo, ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Good evening po to everyone. Magandang gabi po sa lahat. Sa mga marahil ngayon lang po makakapag-tune in sa ating pong crossover moment, kayo po ay aming binabati. Ako po ang inyong makasama ngayon, ang inyong lingkod, pastoral po, mula sa Crossover Family Church. At isang malaking kagalakan para sa akin at kayo po ay aking batiin at i-welcome po sa ating crossover moment online devotion. Ano po ba ang crossover? Ang crossover po, ito ay hango po sa sandali ng pagtawid, pagbabagong buhay,
at paglakad patungo sa panibagong yugto ng ating buhay na kasama ang Diyos. Hango po ito mula sa aklat ng Joshua at sa panguna po ni Josue, sapagkat siya po ang naging successor ni Moises na kung saan ikalawang pagtawid na po ito. Ang una ay doon sa pulang dagat at namatay na nga po si Moises, kaya po the task must continue, no? Ito po ay kinakailangan tapusin at naniniwala po tayo sa mga pinasimulan ng Panginoon. Handa po siyang tapusin ito. Kaya maging handa po tayo doon sa kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Kaya dito po makita natin kung paano ang Israelita ay tumawid, no, sa Jordan River patungo sa lupang pangako. Tayo po ay tinatawag ng Diyos sa panibagong yugto ng ating buhay. Hindi madali ang pagtawid. Bakit po? Sapagkat may mga struggles, may mga war, may mga bagay na kahadlangan, mga challenges po. Minsan po, ang challenges nyo, nagbumula sa ating kalooban, no? Ang maging sa labas po, may mga outside forces wherein tayo po ay hadlangan upang takin po natin ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. But hold on kapatid, sapagkat naniniwala po tayo kapag ang Diyos po nagpasimula nito, bagamat mahirap po ang pagtawid, naniniwala po tayo ng Panginoon ang siyang ating maging patnubay at siya ang mangunguna sa atin. Amen po ba mga kapatid? Kaya ngayong gabi, inaanyahan ko po kayong maging bukas sa kanyang tinig. Hayaan ang presensya niya ang magdala sa atin sa isang crossover moment sa tunay na pagbabago ng ating pananaw, puso at landasin. Ako muli ang inyong lingkod, pastoral po. Gawin po natin espesyal ang gabing ito para sa Panginoon. Isang pagkataon upang tayo ay huminto sa mandali, makinig at pagnilay-nilayan po natin ang kanyang salita na magtatawid sa atin sa lugar na ihanda ng Diyos para sa atin. Sa Agosto po, ating po tinatalakay ang tema ng crossover. At ngayon po, ating pong tatalakayin ng patuloy na tema natin, at ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang pagtawid mula sa pagiging alipin tungo sa pagiging anak, from slavery to sonship. At ayaan po ninyong basahin ko po ang aklat ng Galatia. Marami po tayong talatang babasahin at dire-diretso ko na po ito. Sabi po sa Galatia, kabanatang 4, talatang 4 hanggang 7, ang sabi po nito, ngunit na dumating ng takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan nang sa gayoy maging anak tayo ng Diyos. At dahil mga anak tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating puso, kaya makakatawag tayo sa kanya ng Ama. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako ng Diyos. Praise the Lord. At dito po makita natin sa text na ito, mga kapatid, it speaks about transition from slavery to sonship. Paglipat mula o pagtawid, no, mula sa pagkaalipin tungo sa pagiging anak. Ibig sabihin, we are no longer slave but sons and heirs, no? Tayo po hindi naman alipin, kundi tayo po ay mga anak na, at the same time, tagapagmana po tayo ng mga pangako ng ating Panginoon. Dito po sa Roma 8:15-17, ganito rin po halos ang sinasabi, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Pagka sinabi mong takot, ito yung karuwagan, kaduwagan. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama-ama ko. Ang espiritu ang nagpapatotoo. Ibig sabihin po, pag nagpapatotoo, hindi po kinakailangan maramdaman o approval ng sino man o umayon po ang ating sitwasyon dun sa pangyayari at nangyari sa ating buhay ng ating pong tanggapin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kasama ng ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos at yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kalwalatian. Praise the Lord. So, tayo po muna sa mandaling manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pangalan po namin Panginoon Jesus, na kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito upang magnilay-nilay ng mga salita na lalo pa kanaming makilala sa aming mga buhay at malaman ng katotohanan
katotohanan at Panginoon, ang pong may sa pamuhay, maranasan, Lord God, ang mga biyaya na dulot nito sa aming mga buhay. Naanyahan po namin ang Santong Espiritu ang siyang manguna sa amin. Ito po ang aming samtalangin sa pangalan ni Jesus. At dito po, ano po ba ang alipin? What is slave? Isang mahirap na sitwasyon, unlimited at mahabang trabaho. Ibig sabihin po, walang hinto-hinto habang hindi ka pa hinahinto ng sumasakop sa'yo. Walang kalayaan, walang karapatan, pag-aari ka ng iba, nasa ilalim ka ng kapangyarihan at kagustuhan ng iba, magtatrabaho ka para sa kanya. Yun po ang alipin, mga kapatid. Kontrolado ka para kang isang manikin, no? Isang robot. Ganyan din mga kapatid, nang tayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ganun po ang ating karanasan, no? Para po tayong manikin. Dahil tayo po ay alipin ng kasalanan na minana natin sa ating mga ninunong kila Adan at Eva. Nakagapos, bilanggo sa kasalanan, wala tayong lakas at kakayahang makalaya at makalis sa kapangyarihan nito. Sa dulo, kamatayan, kaparusahan, walang hanggang pagkahiwalay po sa Diyos. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat ang sabi po ng Galatia chapter 4, verse 4, talatang 4, kabanatang 4, talatang 4, ngunit nang dumating ng takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, pinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Pag sinabi ng kautusan, mga kapatid, ang kautusan ay sukatan kung may paglabag at pagkatapos ng paglabag, may karampatang parusa upang palayain tayo o palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan nang sa gayoy maging anak tayo ng Diyos. At dahil mga anak tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating puso, kaya makakatawag na tayo sa kanyang Ama. At ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin po tayo ng mga pangako ng Diyos. Ano po bang pagiging anak? Ang pagiging anak po, ito yung may malapitang kaugnayan sa Ama, tinanggap, inaaruga, no? Iniingatan, napatawad sa kanyang mga kasalanan, at inaring tunay na anak. Malayang makatawag na ng Ama, makasumpong po tayo ng habag, at malayang makalapit without inferiority or inhibition. Ganun po ang blessing nito. At makasa ng tugon sa lahat ng oras ng pangailangan. So tayo po hindi magkatuwiling lumapit sa trono ng ating Ama. Ang sabi po ng Hebreo 4:16, kaya't huwag tayong magtubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpala na tutulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Ang sabi po ng iba, kagipitan. Praise God. Meron po tayo, makasumpong po tayo ng tulong mula sa Panginoon. Ano po ang tagapagmana? Ang tagapagmana po ay lahat ng meron ng Diyos, maliban po sa pagiging Diyos, ay binibigay na sa atin. Grabe, no? Lahat po ng pag-aari ng Panginoon, entitled po tayo na ma-enjoy po yun. Ang hindi lang po natin kayang enjoy, na maging tulad tayo ng Diyos, sapagkat isa lang po ang Diyos natin. Amen. Tulad po ng ating pag-aaral sa nakaraan, kailangan pong mag-mature, no? Tayo po ay lumago ng pagiging matatag sa mga pagsubok at magtiis sapagkat ito ang kailangan o prerequisite po upang makihati tayo sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin. Ano po bang gamit ng pagtitiis, mga kapatid? Ang gamit po ng pagtitiis upang tayo po ay linangin sa ating pagkatao, tatagin tayo, at lalong maging kahuangis niya. At hindi lang po yung mga kapatid, may blessing po yun sapagkat nais ng Panginoon makita natin ang dahilan ng mga pagtitiis na to. At sinabi po ito ni Pablo sa Roma 8:18, sabi po niya, para sa akin, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan na hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Darating daw po yung panahon na yun, mga kapatid. Kaya, ano lang, chill ka lang, no? Tayo po, manatili, no? Sa pagtitiwala sa Panginoon. Sabi rin po ng 2 Korinto 4:17, ang bahagya at panandali ang kapigatian. So sinasabi po ni Pablo rito sa mga taga-Korinto, bahagya lang daw po yun, mga kapatid, at panandalian comparing doon sa naghihintay sa ating mga pagpapala. Kapigatian dinaranas namin ngayon at magbubunga ng kagalakan walang hanggan at walang katulad. Ano po ba si Pablo? Matindi po, no? Tatlong missionary journey ang kanyang ginawa at bukod doon, mga kapatid, siya po ay nanganib, nananas niyang matulog sa dagat, no? Nananas niyang matuklaw ng ahas. Ganun po, mga kapatid, at siya po ay nakaranas ng mga hampas, 30 po ang kanyang naranasan ang mga hampas, isa lang po ang di niya naranasan ng may pakos sa krus ng Kalbaryo. Pero sabi po rito siya ay may pananaw na kung saan ito daw po ay bahagya at panandali ang kapigatian lamang. Amen, mga kapatid. Kaya chill lang, huwag tayong matakot, no?
Kaya ang paningin namin, sabi po dito sa verse 18, ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. At hindi sa mga sa pagtatapanandalian lamang ang mga bagay na nakita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakita. Tayo po'y kasama niya sa kanyang kalagatian kung tayo po ay magtitiis hanggang wakas. Amen. Kaya aming mga minamahal, taga-subaybay, bagong tune in ngayon at nakikinig sa katotohanan ito, na ang katotohanan po ito hindi lamang sa mga piling tao, mga kapatid, kundi ito'y para sa lahat. Ito'y paanyaya ng Panginoon. Sapagkat sabi ng John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap, sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. No? Bilang mga anak, ano po ang pwede natin maranasan? Manasan po natin ang kanyang kalinga at walang kapangyarihan sa ibabaw o sa ilalim ng lupa ang makapaghiwalay sa iyo at sa pag-ibig ng Diyos. Sabi po ng Roma 8:38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang inaharap. Kaya kapatid, ano pang hinihintay mo? Ito na ang iyong moment upang may tawid ka mula sa sumpa tungo sa kalayaan, sa gapos ng kasalanan, at ng madilim na nakaraan. Ikaw ay makakatawid sa pagiging anak ng Diyos. Ang moment na ito sa iyong buhay begins now. Pasimulan mo na ngayon. Ngayon na. Halika kapatid, samahan kita sa maikling panalangin. Kung ikaw po yung tinutukoy ko at ikaw ang kinakausap ng Panginoon, pwede mo tayong sumunod sa maikling panalangin. Diyos Ama, sa langit, may lalang ng langit at lupa, ako po ay lumalapit sa iyo, kinikilala ko na ako'y makasalanan at tinatanggap ko ang iyong anak na si Jesus na siya ang nagbayad at umubos ng aking mga kasalanan. Patawarin po ninyo ako at mula sa araw nito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ako naman po ang mananalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga tagapakinig namin at nagbukas ng kanilang puso na patuloy na magpahayag ka sa kanila at maranasan ang kanila sa kanilang buhay, sa pang-araw-araw na buhay, ang biyaya ng pagiging anak at ng iyong pagsama sa iba pang pagtawid sa kanila, sa kanilang buhay. Kaya po sa ganitong ito, kung ginawa niyo ito, kayo po ngayon ay anak at welcome po sa family ng ating Panginoon. Nais po namin sa gabing ito na marinig ang mga feedback upang kayo po ay matulungan namin na lalo pang makilala ang Panginoon, kayo po ay lumago, no? At makasabay doon sa palatuntunan ng ating Panginoon sapagkat ayaw po niyang tayo nauna at nahuli sa kanyang palatuntunan. Kaya God bless po sa lahat. Remember, your crossover begin now. See you on Monday through Saturday po. 7 p.m. dito po sa ating crossover. Bye for now. At ating pong dinadalangin si Jamie Bornolia. No? Bornolia. Dakilang Diyos, sa mga may karamdaman, may sakit, may mga pangailangan, patuloy niyo pong iabot ang mapaghimalang kamay, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Tunay na Panginoon, ang kayamanang di maubos kay Kristo ang siyang patuloy tutugon sa mga pangailangan po, maging sa mga may karamdaman, mga sakit, Panginoon. Natin po namin, dakilang Diyos, ang benepisyo ng krus ng Kalbaro, na sinabi ng Pedro, sa mga latay mo, pinagaling mo na kami sa aming mga karamdaman. Salamat sa benepisyong ito ng pagpapagaling mula sa iyo, aming Diyos. At sa mga nangailangan, O Diyos, kayo po ang patuloy na provider, Jehovah Jireh, kayo po ang aming pastol, hindi nyo kami pagkukulan. Sa mga struggle sa buhay, kayo ang kanyang maging katatagan, kalakasan, Panginoon, upang mapagtagumpayan at taas ang harapin ang anumang pagsubok na to sa pagkilalang kasama mo kami at di mo kami iwanan kailanman. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang lahat, ang pamilya, ng ayong pong mga tagapakinig ngayon, at sa mga nagbukas pa lang, dalangin po namin na patuloy, Panginoon, maranasan, hindi ka lamang Diyos ng kasaysayan, kundi Diyos ng karanasan sa buhay ng bawat sa pusa. Niniwala kami sa mga bagay na pinisimulan sa buhay ng bawat sa pusa namin. Tatapusin po ninyo. Muli, takilain kang patuloy, O Diyos, sa gabi po nito. Sa iyong karangalan at purihan, sa pangalan ng Jesus. Amen. So, happy listening and viewing po mga kapatid. See you again this coming Monday through Saturday, 7 p.m. po. At ang crossover sa buhay mo
ay nagpasimula na at patuloy na magpapatuloy po ito sa marami pang mga pagtawid na gagawin ng Diyos sa ating mga. God bless and good night po.